Halina't kami sagipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po ay paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako ay nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya ay hahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon, sinindihan natin ang unang kandila sa korona ng Adbyento na sumisimbolo sa pag-asa. Sabihin nyo nga po, pag-asa. Ito po ang tema ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Pag-asa. Narinig natin ang kwento ng isang kapitang Romano na may alipin na paralysis. Alam niyo po ba ang paralysis? Yung paralyzed, no, sa Ingles. Anong sakit 'yon? Hindi magalaw ang katawan, no? Hindi makagalaw. Oh, itong kapitang Romano mayroong aliping paralysis at ayon sa kanya nakaratay at lubhang nahihirapan. Ang isang kapitang Romano ay pinuno ng isang hukbo ng mga sundalo. Alam niyo po bang ibig sabihin ng hukbo? Opo. Pag sinabing hukbo, humigit kumulang 100 sundalo. Iyan ang kanyang pinamumunuan. Kaya may tuturing siyang kapitan. Siya yung head, siya yung leader. At gaya ng kanyang pagkakalarawan, sabi niya, kung sasabihin niya sa isa, humayo ka, humahayo. Kapag sinabi niyang halika, lumalapit.
Pag sinabi niyang gawin mo ito, ginagawa ng kanyang mga alipin. Anong pinapakita sa atin ito? Ganyan kamakapangyarihan at impluwensyal ang kapitang Romanong ito. Pinamumunuan niya ang humigit kumulang 100 sundalo at nauutusan na pagsasabihan at siya'y sinusunod. Ganyan ka-impluwensyal at kamakapangyarihan ang kapitang Romano. Pero ang espesyal sa kapitang Romanong ito, kahit ganun siya kamakapangyarihan, kahit ganun ang kanyang impluwensya, alam niyang may mga bagay na hindi niya kaya. Alam niya na hindi lahat ng bagay kaya niya. Alam niyang may hangganan ang kanyang galing, may hangganan ang kanyang kapangyarihan. At ito ang dahilan kaya siya nagpunta at lumapit kay Jesus. Dahil kinikilala niya ang kapangyarihan ni Jesus na makapagpagaling. Nilapit niya kay Jesus ang kanyang aliping may sakit. Kahit gaano siya kamakapangyarihan, alam niya na hindi kaya ng kanyang kapangyarihang mapagaling ang kanyang alipin. Kinikilala ng kapitang ito ang impluwensya ni Jesus. Bagamat siya ay isang hentil. Alam niyo po bang isang hentil? Hello. Hindi? Sagot, iling. Hindi, okay. O, sasabihin ko, ako din naman po yan eh. No, sagot lang kung alam. Kasi kung alam na, hindi na ako mag-explain. Okay? Alam po ang hentil? Hindi. Ang isang hentil ay walang paniniwala. Pero kahit siya'y hentil, naniniwala siya na kayang utusan ni Jesus ang sakit na umalis. Galing, no? Yan ang impluwensya ni Jesus. Yan ang kapangyarihan ni Jesus. Kahit sakit, kaya niyang utusan. Yung kapitang Romano, sinong kaya niyang utusan? Mga ano lang niya, sundalo lang niya, mga tao. Pero si Jesus, sinong kaya niyang utusan? Kahit sakit, inuutusan at umaalis. Sa ganitong pamamaraan, ipinapakita ng kapitang Romano na kung ano ang ibig sabihin ng pag-asa. Ito ay ang pagkilala na mayroong lungkot, mayroong sakit, mayroong pagdurusa. Isang kaalaman na ang mga lungkot, sakit at pagdurusa ay matatapos bukas. Yan ang pag-asa. Yung alam mo, kahit masakit, alam mo, patatapos ito. Yung kahit nagdudusa ka, alam mo na matutuldukan yan. Yung kahit naghihirap ka, naniniwala kang giginhawa rin. Ang kapitang Romano, umasa na ang sakit ng kanyang alipin ay mapagagaling ni Jesus. Hindi sa sarili niyang lakas, kundi kay Jesus at sa kapangyarihan niyang likas. Kapag kung minsan, ang taong sobrang magaling, hindi na umaasa. Bakit nga ba aasa? Kaya na niya ang lahat. Ba't ka ba lalapit sa Diyos kung kaya mo na ang lahat? Kailan lumalapit ang tao sa Diyos? Kapag hindi na kaya. Kaya tignan mo, pag panahon ng board exam, ng bar exam, kahit anong talino ng mga yan, anong nangyayari? Napapadasal. Kasi alam nila na hindi sa sarili nilang lakas sila papasa, kundi sa kapangyarihan ni Jesus na likas. Ang kapitang Romano, sa kabila ng galing,
alam pa rin niya kung kanino aasa at lalapit. Ito ang dahilan ng Pasko. Ang Pasko ay ang makapiling ang Diyos na pwede nating asahan. Kaya nagtataka ko, yung mga taong hindi nagsisimba, siguro magagaling na. Siguro mayayaman na. Siguro walang problema. Kasi bakit ganun? Kung may sakit ka na, kung nahihirapan ka na, kung may problema ka, bakit ayaw mo pang lumapit sa Diyos? Ang Diyos, nagkatawang tao para ating asahan. Iasa mo sa Diyos, ipasa mo sa Diyos, dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Mga kapatid, ito po ang tinuturo sa atin ng unang linggo ng Adbyento, ang huwag mawalan ng pag-asa. Ang pag-asa ay ang pagkilala na sa buhay may dusa, ngunit ang lahat ay matatapos bukas. Amen? Amen.